Ayan, magandang araw po muli sa ating lahat. So, for today, tayo po ay magre-repat ng ating mga napropa na uh, hoya. So, ito, pwede pa siya dito. Binaba ko lang kasi ginamit ko yung hanging basket kung saan ko sila inilagay. Ayun nga. So, ito, pwede pa siya dito. Binaba ko lang sapagkat ginamit ko yung hanging basket kung saan siya nakalagay kasi mga nakahanging po lahat ito at hindi ko po ito i-re-repot. So, itabi lang po natin. And then, itong mga to, ito po ang i-re-repot natin kasi masyado nang mahaba yung kanyang tangkay. Yan. Tsaka ito si Akita Albo at si Crimson Queen. At may ipapakita po ako mga kaibigan. Itong si Hoya Carey ay titignan ko kung kasi gusto ko sana lahat sila puti. Kailangan ko siyang ilipat or hindi na. So, i-check ko mamaya depende sa ating available na pot. Tsaka ito, yan. So, pagsama-samahin ko yung si Akita Albo at yung mother niya medyo namomroblema sa kanyang pot. At ito po yun. So, hindi ko alam kung doon na sa media kung saan ko pinutol itong mga to kasi nabulok yung isang sanga. Yan. So, pinutol ko. So, instead na matuluyan na matuyo yung sanga na naraten, pinutol ko siya at inipit ko lang siya ng bunot. Ayan. So, ito na yung mga galing dito sa ating mother plant. So, i-check natin mamaya kung may mga ugat na sapagkat gusto kong pagsama-samahin sa isang pot dahil i-repat po natin itong malaki, yung kanyang mother. So, umpisahan natin dito sa kanyang ina, sa kanilang ina. Tatanggalin ko po muna kasi pinaikot ko siya. Napapansin ko kasi mukhang hindi masaya yung ating hoya sa kanyang pot. So, i-check natin kung anong dahilan. Kasi hindi ko gusto yung texture ng kanyang dahon. Like this one na, unlike this one na, tingnan nyo po yung difference nila. Diba? Glossy at saka matigas. Ito, ayan, malambot. So, titignan natin, baka naratin na yung, kasi may dalawa pang sanga dito. Oo, dalawa. Check natin, baka yung sanga ng medyo dry na dahon, baka naratin na. So, isi-save natin kaysa matuluyan siyang mawala. At babaguhin ko rin yung kanyang pot, baka masyado malalim. So, pati yung media, titignan natin kung, kasi nakalagay siya sa nung binili ko to, nakalagay siya sa bunot. Ayan. So, pinaikot ko siya. Tatanggalin ko lang. So, i-update ko po kayo mamaya. So, ito na mga kaibigan, natanggal ko yung ginawa kong gapangan. At yung sabitan, tatanggalin po natin ang ating hoya. So, yan lang po ang kanyang talagang original na media. So, iti-check po kasi lusaw-lusaw na yung pero nakakapit yung ugat. Ayan. So, dito galing yung naraten. Ayan po. Yung naraten na sanga or it's either ilang puno ang tinanim nila dito, doon sila ay nagpropa. Ayan.
Ito, kung makikita nyo, nag-dry na rin siya. So, tatanggalin din natin. Or onting hidya kung saan kumapit na talaga yung ating mga ugat. Ayan, so ayan yung mga natanggal natin. So, ito ang ating i-re-repat. So, dito ko siya ilalagay. Gusto ko kasi puti. And then, ang ilalagay ko po dyan sa ilalim ay uling para makatulong mag-absorb ng tubig, excess water. Tsaka para mag-hold na rin doon sa ating ilalagay na lupa mamaya. So, ayan. And then, kukuha ako ng lupa. So, pagsasamahin ko siya, and then iipitin ko ulit ng bunot. Ayan. So, ginayat-gayat ko yung bunot para madaling kumapit yung ugat ng ating hoya. Ayan. Then, tatalian ko. Sana magiging okay siya pagkatapos kong palitan yung kanya media. Okay. So, yan. Dito ko muna siya ilalagay. At saka, gagamit ako ng lupa na mas matapang yung ipa para hindi mag-stuck yung tubig. So, mas marami yung ipa ng aking soil mix. Yan. So, dito ko banda ilalagay kasi isasama ko yung iba natin na propa. Kakamayin ko na lang para mas makontrol at masiksik ko yung lupa. Ayan. So, dadagdagan ko lang onte kasi ilalagay natin sa ibabaw yung ating mga napropa. So, i-check ko kung okay para isama ko sila dito sa kanilang mother plant. Ayan. So, ayan, may ugat sila. Ayan yung mga puti na yan, nagkaugat na. Ito din, pero mayroon ding hindi tumuloy. Ayan. So, i-check natin itong isa. Ayan. So, ayan, tinali ko lang siya sa bunot. So, kahit hindi ako dilig ng dilig, andyan pa yung moist ng bunot. Ayan. So, may mga ugat na siya. Mapapansin mo pagka may mga ugat, yung dahon, medyo matigas. Ito, wala na ito. Ayan. So, matigas pa yung taas. Pero ito, hindi na. Puputulin ko siya. Hahabulin ko kung saan yung green. Ayan.
So, itatali ko ulit siya sa bunot and then isasama ko dito. So, papalitan ko yung nilagay kong media para dry. Yan. So, ganyan lang po ginagawa ko mga kaibigan. Dinidikit ko lang kay coconut husk yung aking hoya. So, yan. Pagre-repat pa lang ng isang hoya, mahaba na ng mga tanim. Napakahaba na ng video. Okay. So, kapag ka nag-repat tayo, parang isang isang konti. So, dito ko ilalagay sa likod ni mother plant. Ibabaon ko lang yung onti yung coconut husk. Sa ganon. Pero hindi ko siya ibabaon ng todo. Para malalaman ko kung basa pa o kailangan na magdilig, ganon. Para ma-estimate natin yung moisture. Ang hirap talaga pagka gumagamit ng shovel eh. Mas maganda pang kinakamay-kamay Ayan. So, ito, medyo itutulak ko na siya onte kasi naitanim ko na yung mga napropa. Ayan. So, maglalagay na tayo ng more lupa. So, hahayaan ko muna na nakalaylay itong mga vines. Hindi ko muna siya itatali. Nang sa ganun, malalaman ko kung okay na sila. Kasi mahirap ma-distinguish pagka iikot ko sa trellis nila yung yung stem, yung vine nila. Hindi ko mahanap kung sino na yung nararaten. Kasi dalawang puno yung mother plant. Kaya, hayaan ko lang siyang ganyan. So, ayan na mga kaibigan. Ang ating acute albo na nirepat natin at sinama natin yung sinave natin na naraten.